up guys, and this is Ed Ride. So welcome back to ating channel again. So madalas kasi yung vlog natin puro gala na, no? So ngayon na lang ulit tayo mag-vlog ng commentary. So matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag-vlog ng ganito, di ba? Parang raw video lang, tapos commentary lang natin na regarding sa riding community. So ang topic natin ngayon guys, yung nagtitrending sa Marilake na meron ng bayad pag pupunta tayo ng Marilake. Yun, tama po kayo nang narinig, meron ng bayad sa Marilake pag pupunta tayo doon kasi meron na silang parang toll fee, no? So naniningil na silang environmental fee. So alam naman natin lahat kung para saan ang environmental fee, at saka kahit hindi natin alam yung batas, so alam natin kung bakit naniningil ng environmental fee, kung kailan dapat maniningil ng environmental fee, diba? So kahit wala tayong alam sa batas, alam natin yan. So yung context guys, meron kasi nagtrending na video na merong rider na hinarang sa kalsada. So ang ginagawa nila, para silang checkpoint. So naniningil sila ng 30 pesos kada ulo. So like for example, may angkas ka or may OBR ka, automatic 60 pesos yun. So yun daw ay environmental fee. So saan nga ba ginagamit ang environmental fee? So heads up lang guys, ang environmental fee ay legal. Pero depende kasi yan kung saan ginagamit, di ba? Tsaka depende kasi yan kung legal yung paniningil. So yun yung tatalakayin natin sa video na to. Ayan, pag-uusapan natin guys. So isipin nyo guys, no, karamihan ng nagra-ride sa atin para mag-enjoy. Enjoy lang yung paligid, yung nature, di ba? So maggala-gala. So minsan may angkas pa tayo, tapos biglang may maniningil sa atin ng 60 pesos. So para saan yun? Environmental fee daw. Dadaan lang naman tayo. Yan guys sa lugar na Infanta, Quezon, di ba? So para sa akin, hindi makatarungan yung maniningil lang 30 pesos per head para sa environmental fee. Kasi guys, dadaan lang naman tayo sa kalsada. Wala naman talaga tayo sa exact na lugar na talagang tourist spot. So like for example, di ba? Pumunta tayo sa isang falls. So automatic merong environmental fee yan. So legal naman yung mga environmental fee. Pero guys, kung yung kalsada dadaan mo tapos sisingilin ka, yun yung illegal, di ba? Sabi nga nila, dapat daw alam natin yung batas. Diba? Ignorance to the law excuses no one. So yung mga nagpapatupad mismo ng batas yung hindi alam yung batas. So medyo mabigat siya kasi kung dalawa kayo ng OBR mo, 60 pesos. Sayang na yun, no? So pang buko juice na rin yun. So magkano ang buko juice? Mga nasa 30 pesos din. Tayo napapa-comment guys kasi dumadaan tayo dyan, diba? Pupunta tayo na Infanta Quezon. Nilulup kasi natin yan dito sa Marilake, Laguna, tapos sa Las Piñas. So kaya napapa-comment ako kasi affected tayo dyan. And then syempre para sa riding community, actually hindi na ako dapat magko-comment regarding dyan, pero parang feeling ko maganda rin pag-usapan. So gusto ko lang mag-comment kayo, anong reaction nyo dito, tama ba yung ginawa nila? So as of now guys, ang pananaw ko dito, parang medyo siya, against siya sa batas natin. Kasi isipin mo guys, mga expressway, diba? Kunyari sa NLEX, so meron dyan ang toll fee. Kunyari nasa Cavitex, diba? Ang toll fee dyan nasa 30 pesos lang Tapos dadaan tayo ng Infanta, maniningil sa environmental fee. So parang toll fee na rin. At ito pa nga ang isa dyan, kapag hindi tayo nagbayad, so pwede ka nilang habulin, diba? Parang hindi ka nilang habulin or pwede kang i-checkpoint sa dulo. So kapag wala kang ticket, magbabayad ka ng 1,500 as penalty. So siguro naisip nyo rin na takbuhan, sa mga hindi nakakaalam, meron nang haharang sa gitna. So hindi natin alam, baka sa dulo niyan pwede pa tayong itimbre sa mga checkpoint, diba? So pwede pa tayong gawa ng kwento na kunyari criminal, tumakas, ganun. So automatic, kapag wala kang ticket, automatic 1,500. So medyo mabigat-bigat yan sa ating mga rider, diba? So ilang litrong gas na rin yun, ilang full tank na rin yun. Ang gusto lang naman natin mag-enjoy, diba? So pabor naman ako guys, ganito kasi marami kasi sa riding community ang aware naman dyan sa sa environmental fee na yan. Actually marami sa atin nagbabayad talaga ng environmental fee. Legality kasi neto diba? Yun yung kine-question natin na legality. So kahit ako, kahit hindi ko alam yung batas regarding dyan sa environmental fee, alam ko na bawal, diba? Bilang simpleng mamamayan, bilang simpleng rider, alam ko na bawal. Kasi guys, parang dumadaan lang tayo diba? So like for example, kahit taga dun ka, so sisingilin ka ng environmental fee. Mga hindi nakakaalam, meron kasing budget yung mga yan. Merong budget yan kada lugar na meron silang sweeper, ganyan. So galing sa gobyerno yan. So ayun, kagaya ng sweeper, si ate, diba? Galing sa gobyerno yung pondo. So kanino galing yung pondo? Syempre sa atin ding mga taxpayer. So tayo, dadaan lang naman tayo dun sa Infanta. Bakit kailangan pa may environmental fee, diba? So like for example, magpa-pass through ka lang, wala ka namang pupuntahan na tourist spot, so automatic meron ka environmental fee. At isa pa dyan, diba, kung meron ka talagang pupuntahan, like for example falls,
another environmental fee na naman. So doble-doble na, 'di ba? So yun lang yung medyo parang pangit siya guys para sa akin bilang simpleng rider, bilang nadaan diyan, 'di ba? Parang ang pangit lang. Parang hindi ko magets kung saan mapupunta yung pera ko. Sinabi naman nila para sa mga naglilinis daw. So the moment na pumunta tayo sa lugar nila, 'di ba? Tapos meron tindahan diyan sa gilid, bumili na tayo. So automatic kikita na rin sila nun, 'di ba? Kasi merong tax. Mapupunta na rin sa National Treasury natin. So bibigyan na rin sila ng pondo. Kahit hindi kumikita yung bayan nila guys, bibigyan sila ng pondo para dyan. So hindi ko alam kung bakit kailangan pa nila maningil ng ganyan, which is sa palagay ko talaga bilang simpleng mamamayan illegal. So ayun na nga, merong nagpost ng video, nagtrending, maraming na-trigger. Kahit naman ako na-trigger kasi hindi ko alam, meron na palang ganyan. So as of now, meron akong napanood na balita. Nabalitaan ko na yung mayor daw dyan sa Infanta naglabas na ng statement regarding dyan na hindi niya daw pinag-utos na merong toll fee. Pinatigil na daw yan. So imposible naman guys na yung mga tao dyan maniningil ng sila lang, di ba? May printed ano pa, printed receipt pa, may number pa, may control number pa. So para sa akin talaga aware yung gobyerno nila or yung aware yung municipality nila, 'di ba, ng Infanta na may naniningil talaga. So ang sabi nga doon, baka daw hindi lang alam i-interpret yung batas o may sarili interpretation ng batas, kaya ginagawa yun. Meron din naman nagsasabi na kunyari hindi lang daw talaga alam i-interpret yung batas para magkapera. So para sa akin guys, yung mga gantong senaryo dapat hindi pinapalagpas to, dapat iniimbestigahan, 'di ba? So paano yung mga ilang months na silang naniningil, 'di ba? So let's say sabi natin 2 linggo lang sila. So ilang libong rider ang dumaan dyan, 'di ba? Ilang 30 pesos yung nakolekta nila. So may babalik pa ba sa mga rider yun? Para sa akin guys, that's another form of corruption. So kung saan man yan mapunta, sabi nating napunta talaga sa tama, corruption pa rin sa end nating mga simpleng mamamayan or mga rider na dumadaan doon kasi supposedly hindi tayo nagbabayad ng ganyan, 'di ba? So mapunta man sa tama or hindi yung pera, hindi naman natin kine-question kung saan mapunta. So kine-question natin kung bakit sinisingil tayo. That's already corruption, 'di ba? So nakakatakot, no? Kasi guys, kung mangyayari to, 'di ba? Isipin niyo buong Pilipinas mangyayari yan. Bawat tawid mo ng lugar, merong environmental fee na sasabihin gagamitin din naman sa paglilinis ng kapaligiran or sa environment maintenance. So nakakatakot pa rin, 'di ba? Isipin mo bawat bayan merong maniningil ng ganyan. So bago tayo makarating sa paroroonan natin, bukod sa gas na ginagamit natin na may tax na yung gas so magbabayad naman tayo ng toll. Pwede pa sana kung mga pa-5 piso 'di ba? So 30 pesos guys, napakalaki niyan. Ilang libong riders ang dadaan diyan, 'di ba? Sa ilang buwan nilang paniningil, magkano na kaya nakolekta nila? Mababalik pa ba sa mga tao 'yun? Naglabas na yung mayor nila na wala daw talaga dapat ganun, which is wala naman talaga dapat. So nakakapagtaka lang, no, gumagawa sila ng sarili nilang batas. So ginagayan nila sa ibang lugar. Hindi pa sila nakokontento na kumikita sila ng environmental fee sa mga tourist spot, 'di ba? Ang ginawa nila, buong lugar na nila mismo, kahit yung mga dadaan lang, kinonsider na nila sa tourist spot, which is maling-mali. Yung iba naman dyan, dadaan lang, pass through lang, 'di ba? So kagaya ng ginagawa natin, umiikot lang tayo, ina-enjoy lang natin yung paligid, naglo-loop lang tayo. Hindi naman tayo nakakapagkalat or ano, 'di ba? National road naman 'yan. Pinagawa ng gobyerno 'yan, guys, galing sa tax natin. And 'di ba? Kailangan pa rin natin magbayad. Kailangan pa rin natin environmental fee. So ano masasabi niyo regarding dito? So bilang simpleng mamamayan, bilang simpleng rider, quick vlog lang 'to. Yun lang naman yung masasabi ko regarding dito. So sana wag pa marisan ng ibang lugar. Kahit pa paano, saludo pa rin ako sa mayor ng Infanta kasi nag-trending to, pinatigil niya kaagad, di ba? As of now, pinatigil na daw. So comment kayo guys ngayon kasi kakanood ko lang ng balita. June 17 ngayon, so kung mapadaan man kayo ng June 18 onwards tapos may naniningil pa rin, huwag kayong magbayad, di ba? Mayor na nila mismo nagsabi na hindi legal yan. So ang dami kasing ganyan no, baga nagpapatupad ng sarili nilang batas. So hindi ko alam guys sa bawat munisipyo naman, hindi naman nawawalan ng mga di ba? Hindi naman nawawalan ng mga abogado, yung mga public attorney. So hindi ko alam kung bakit hindi sila nagko-consult muna bago ipatupad yung mga ganyang klaseng action. Meron naman talagang ordinance yan guys para sa mga environmental fee sa mga tourist spot. Pero hindi ganyan, hindi sa national way. National highway, di ba? Para sa akin maling-mali talaga yan.
Ang sa akin nga dito guys, kung ako lang yung nasa higher position, dapat merong managot, 'di ba? Kasi nga nakakolekta na sila eh. Ang tanong, may ibabalik pa ba 'yon, 'di ba? Meron ng mga nakuhaan, meron ng mga nakolektahan. So, paano natin may ibabalik sa kanila 'yon? 'Di ba? So ngayon na inamin ng mayor na hindi daw legal 'yon, wala dapat naniningil and walang toll fee sa pagdaan. Kasi guys, hindi na hindi na environmental fee ang tawag dun eh. Kung lahat ng dadaan doon sisingilin nila sa national road, toll fee na ang tawag doon, hindi na environmental fee 'yun. 'Di ba? Kasi dadaan ka lang naman, sisingilin ka, toll 'yun. Guys, bundok naman 'yan eh, 'di ba? Hindi ko alam pero wala naman, pumupunta naman ako diyan sa Infanta, 'di ba? Wala naman ako nakikitang mga kalat. Paano responsible naman tayo mga rider? Do hindi ko nilalahat. Pero para sa akin guys, maling-mali talaga yan. Wala na nga tayo dun sa legality, di ba? Parang dun na lang tayo sa pakiramdaman na lang natin kung tama ba yung ginagawa nila, di ba? Pero yung mo dadaan ka sa national road tapos may bayad. So, dapat, di ba? Dapat merong sanction to. Dapat managot yung mga naningil. Imbestigahan kung kanino ba talaga galing. So, yun lang guys. This is Ed Ride, Ride safe always.